Sa pagkakataong ito, makakausap naman po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang gabi po, Senator Luisa Erispe po ito. Kasama ko si Bernard Ferrer mula sa Ulat Bayan. Magandang gabi, Bernard and Luisa. Magandang gabi sa inyong dalawa. Opo. Sen, unang-una po, ito pong ad hoc committee. Nakita po natin na parang may schedule na ito na mag-convene sa Tuesday. Ano po yung mga inaasahan po na pag-uusap tungkol po dito? Well, magpo-focus tayo sa tinatawag nating National Contingency Plan. Titignan natin kung may plano ba ang national government sa isang malawakang epekto nitong Iran conflict na nakikita natin. At kung itong plano na ito ay coordinated at full of government approach. Ibig sabihin, lahat ng sangay ng gobyerno ay nagtutulungan para matugunan itong problema natin. At ngayon kasi nasa 22nd day na tayo. So inaasahan ko na mayroong ganitong plano. At iniisip rin natin yung pinakamalala o worst case scenario na pwede mangyari sa ating bansa. Senator, ano po ba yung worst case scenario na nakikita ninyo dahil sa krisis na nangyari sa gitnang silangan? Napakagandang tanong yan, Bernard. Wala namang madamauring sa atin. Wala tayong crystal ball. Kaya ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng simulation. At isa sa mga simulation namin ay isara talaga yung Strait of Hormuz at magkagera at matatamaan yung mga refineries sa Middle East. Kung ganun ang mangyari, hindi lang mababawasan yung supply ng petrolyo at natural gas na rin, kundi mawawala siya. So dapat pagplanuhan natin to. In fact, hindi na ito senaryo, nangyari na ito sa Qatar. Kung kahapon binomba yung kanilang pinakamalaking natural gas o LNG plant. At tayo ay bumibili ng LNG sa Qatar. So ibig sabihin mababawasan yung supply. So kailangan tignan natin yung pinaka-worst. At isa sa mga pinaka-worst na nakita ko, mawawala yung supply sa Middle East at aakyat yung presyo ng petrolyo to $200 per barrel. Sa ganun, kailangan malaman natin saan tayo pwedeng kumuha. Meron pa naman pwedeng tayong pagkunan, no? Sa Amerika, sa Latin America. Pero yan ba ay meron na tayong bumili sa kanila? Opo. Sen, sa susunod na linggo, magtataas na naman po yung dagdag presyo dito sa petrolyo. Sa tingin niyo po ba panahon na para mag-announce o ng national emergency since ito po ay suhestyon na rin ng ilang mga ekonomista? Actually, ang Pangulo ngayon, nasa kanya na ang lahat ng pwede niyang yung mga tools para matugunan niya itong problema na ito, na meron siyang kapangyarihan na magbigay ng subsidiya, meron siyang kapangyarihan ngayon i-suspend yung excise tax. Ang national emergency, ang gagawin nito ay pipigilan yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, tulad ng pagkain, gulay. At so far sa aking pagmamonitor, umaakyat pero hindi pa sobrang taas. So kailangan i-monitor mabuti kung yan pa ay kumakalat na sa pagkain. Nagde-declare lang na national emergency kung kailangan na talaga magkaroon ng price freeze, no, para hindi tumaas yung para mahinto yung pagtaas ng mga pangunahing produkto. Isa po ba ito, Sen, sa pag-aaralan ng ad hoc committee? Pati na rin po yung agarang pagsuspende ng excise tax kasi mabilis po itong naipasa ng Senado. So baka maaari pong mag-recommend yung komite sa Pangulo na agaran na rin pong i-suspend yung excise tax. Tama ka dyan, Luis. Yan ay isa sa mga titignan namin. Panahon na ba na mag-declare ng national emergency? Panahon na ba na i-suspend yung excise tax? Yan ang lahat ang pag-aaralan natin. Ang national emergency kasi kung magpa-price freeze tayo, lahat ito meron ring economic consequence. Hihinto nga yung pagtaas ng presyo. Pero ang mangyayari dyan, yung supply ay mababawasan kasi wala namang gusto magbenta ng palugi. So may mga ganyan na epekto rin na pwede mangyari. Kaya lahat ito talagang pinag-aaralan mabuti dahil lahat ng mga mekanismo, meron ring epekto yan na makakasira o makakaapekto ng negatibo sa ating lahat.
Senator Gatchalian, sino-sino po ba yung bubuo ng ad hoc committee at sino-sino rin po ba yung inyong iimbitahan? Ang bumubuo ng ad hoc committee, ang mga vice chairman ng Agri Committee, vice chairman ng Energy Committee, vice chairman ng Trade, and vice chairman ng Tourism. At ang mga membro, mga chairman ng iba't ibang committee. Kaya ito ang magiging, kumbaga, consolidator ng lahat ng mga recommendations ng iba't ibang chairman ng iba't ibang committee. At i-consolidate ito para magkaroon ng isang malaking report. At imbitahin namin una, of course, yung mga ahensyang may direktang kinalaman dito sa nararanasan nating krisis at para magbigay sila una-una ng update kung ano ba ang nangyari. At pangalawa nga, yung National Contingency Plan. Sana hindi natin gamitin itong contingency plan na lahat. Ako nga, kung pwede nga, hindi na magkaroon ng ganitong hearing dahil nakakatakot talaga. Pero kailangan natin gawin to dahil we have to expect the worst. At trabaho ng gobyerno, isipin yung pinakamalalang pwede mangyari. Sen, maiba lang po kasi nung nakaraan ay sinabi nyo, pansamantala lang naman itong suspension nga sa fair hike. Pero sa tingin nyo, kailan po kaya maaari nang mag-suspend or maaari nang ipatupad yung fair hike? Kasi yung ilang mga tsuper po natin ay talagang nabibigatan na po ngayon lalo tumataas pa rin yung presyo ng krudo. Actually, minomonitor ko yung distribution ng pantawid pasada ng DSWD at yan ay nakasalalay dyan. Kung madidistribute ng mabilisan, lahat matutulungan at mabibigyan ng suporta ang PUV drivers, pwede natin gamitin muna yung subsidiya. Kasi yung fair hike, ang susunod ng fair hike, sigurado ako ay pagtaas ng minimum wage. Pagtaas ng minimum wage, sigurado ako kakalat yan sa produkto at sunod-sunod na yan. No? At ang inflation kasi pwede mag-spiral yan pag hindi natin makontrol mabuti. So, ito maraming mekanismo na ginagamit, hindi lang naman isa. Ang unang mekanismo ay malawakang subsidiya. Ginagawa rin ito na ibang bansa. In fact, kahapon pinakikinggan ko yung Prime Minister ng Singapore at ganyan rin yung kanilang ginagawa. At kung talagang humaba pa ito, meron pa tayong mekanismo pag-suspend ng excise tax o dito na rin papasok yung fair hike kung kakailanganin talaga. Sen, speaking of subsidy, meron na pong final si Senator Risa Hontiveros na supplemental budget na 52.8 billion para po magbigay ng subsidy sa ating mga magsasaka, pati rin po sa mga tsuper. Sa tingin niyo po ay dapat agaran itong mapag-aralan at maipasa ng Senado? Pinag-aaralan ngayon to ng Finance Committee dahil jurisdiction ng Finance Committee. Yan ay isang possibility rin. Posible rin na mangyari yan. Dahil nga, kung matatandaan natin nung bayanihan, nung pandemic, gumawa tayo ng dalawang supplemental budget, yung Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Pero yan yung pandemic kasi, pinaka-worst case scenario. Lahat huminto, lahat sarado. So, possibility, lahat ngayon ay may possibility dahil hindi natin alam kung yung katapusan nito. Sen, sa ibang usapin naman, kumusta po ang naging biyahe ninyo sa Pag-asa Island? Maganda at napakaganda nakaharap natin yung mga local government officials, ang Coast Guard, andun si Commodore Tarleja at maganda yung naging usapan namin dahil first hand narinig natin mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon at malaki ang ating pasasalamat sa mga naninirahan doon. Mahirap dahil nasa isla sila, pero yung kanilang paninirahan doon ay simbolo ng ating soberenya. At importante na masuportahan natin yung mga naninirahan doon ng mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, tulad ng health services at governance. Sen, malapit na po yung budget season. Sa tingin niyo po, yung Pag-asa Island, ano po yung maitutulong ng Committee ng Finance ng Senado para po magkaroon sila ng dagdag pondo pagdating po dito sa mga pangangailangan sa munisipalidad? Well, ang kagandahan nung pumunta ako, yung kanilang runway, napakaganda. Ganda ng kanilang runway. No? So, bagong gawa. Yung kanilang berthing facilities in port, bago rin. So, nakikita ko maraming suporta. Yung Philippine Air Force, napakaganda yung kanilang station doon. Pero ang kulang ay yung government facilities. Wala silang munisipyo. So, kawawa nga yung mayor, tsaka vice mayor, tsaka Sangguniang nagse-session sila sa basketball court. No? So,
dapat masuportahan natin yung kanilang municipal hall dahil simbolo yan ng governance naman. Okay, maraming salamat po, Senator Gatchalian. Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, bukod po sa mga taga-Pag-asa Island, lahat po ng Pilipinong may epekto ngayon sa krisis sa gitnang silangan. Sa ating mga kababayan ay pinag-aaralan namin mabuti itong sitwasyon at makakasiguro sila na may agarang aksyon na gagawin po tayo para maibsan po yung mga nararanasan ng ating mga kababayan. At ang isa sa mga sinisigurado namin ay pondo. Dahil lahat ng aksyon na ito kailangan ng suporta ng pondo. Okay, maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian.